Kapag may hinihiling ka, may mas malaki at mas masakit na kapalit na nawawala. Huwag mo nang hintayin na pati ang dalawa mo pang anak ang susunod na tirikan ng kandila. Tapusin mo nang pahigipagkasundo sa duwende na yan. Story time. Ako si Jamela, 18 years old. At may ikukwento lang din ako rito. Nangyari to sa Taytay Rizal. Nung bata pa ako, ang kwento sa akin ng papa ko na kinuwento raw sa kanya ng tatay niya bago tumawala ay umamin daw to sa kanya na nakipagkasundo raw siya sa duwendeng itim na nagpapanggap na puting duwende para daw magkaroon daw ang pamilya nila ng masagana at maayos na buhay. Akala daw ni Lolo wala raw tong hinihinging kapalit, pero taong 1985 nabuntis ang lola ko at nang iluwal niya ang bata ay wala na tong buhay. Pangatlong anak sana nila Lolo at Lola to, kaya sobrang pighati na naramdaman ni Lola na nangyari to. Gayong ramdam daw ni Lola na malusog ang bata nung nasa sinapupunan niya pa to. Ang bahay namin noon ay tabi ng ilog at ng mga puno. Ang itsura ng bahay ay sinaunang bahay na gawa sa puno ng akasya at napapaligiran ng mga halaman na parang gubat na dahil mahilig si Lolo at Lola sa mga halaman. Sa tabi din ng bahay namin ay may ilog na kung lalakarin mo ay 3 metro lang ang layo. May malaking puno din ng santol na tanim si Lolo sa tabi ng ilog na sinasabi ni Lolo na swerte daw to para sa mga duwende dahil may malaking nuno sa punso rito. Sa tapat naman ng nuno sa punso ay ang posong pinagawa ni Lolo malapit sa ilog dahil mahilig daw ang duwende sa mga poso dahil gustong gusto daw nila tong paglaruan. Kagaya ng sabi ko, pagkapanganak pa lang ng ikatlong anak nila Lolo ay wala na tong buhay. Pero nung nasa tiyan ito ni Lola, ang sabi niya ay ramdam niyang malusog ang baby niya. Pero nung nilabas to ay hindi na to humihinga. Pagkatapos ng ika-7 araw ng burol ay nag-aaway ng matindi si Lola at Lolo. Sinisisi ni Lola si Lolo na kinuha yung anak nila kapalit ng swerteng hiningi ni Lolo galing sa duwende doon sa may nuno sa punso. Kasalanan daw ni Lolo ang lahat na nangyari, pero sinagot daw ni Lolo si Lola na mababalik din daw ang buhay ng nawala nilang anak. Hihilingin niya raw to, pero sinagot siya ni Lola ng, kapag may hinihiling ka, may mas malaki at mas masakit na kapalit na nawawala. Huwag mo nang hintayin na pati ang dalawa mo pang anak ang susunod na tirikan ng kandila. Tapusin mo nang pahigipagkasundo sa duwende na yan. Hindi na raw nagsalita si Lolo matapos sabihin sa kanya ni Lola to. Noong mga panahon na to, maginhawa ang buhay nila. May tindahan na malaki, 2 sasakyan, at malawak na lupain. May malaking ipon din daw sila sa bangko. At ang lahat daw ng to ay dahil sa duwendeng nakatira sa likod ng bahay nila. Nakipagkontrata daw si Lolo sa duwende. Humingi siya ng swerte, pero ito raw ay may kapalit na hindi inaasahan ni Lolo. Makalipas ang 3 taon, taong 1988, nabuntis ulit si Lola. Babae ang naging anak nila. At ito ay si Tita Teya. Sabi ni Lolo kay Lola ay tapos na ang kontrata nila sa duwende. Kaya sa loob ng 3 taon ay hindi na sila ginambala nito. Makalipas ang 6 na taon, 1994, ang panganay sa magkakapatid na si Jepoy na nasa 15 years old ng mga panahon na to at ang sumunod sa kanya na si Jericho na nasa 10 years old ng mga panahon na to at ito yung papa ko. At ang pangatlo ay yung buhay na kinuha ng duwende at ang ika-4 ay si Tita Teya na nasa 6 na taong gulang nito. Isang araw, tinawag si Lolo ng kumpara niyang si Mang Cardo sa bahay na nagsusumigaw. Kinabahan si Lolo at Lola dahil sa itsura ni Mang Cardo. Pawis na pawis raw to at punong-puno ng awa at takot sa mukha niya. Yung panganay mong anak na lalaki na si Jepoy, natagpo ang nalunod sa balon sa kabilang barangay kasama mga kaibigan niya. Pero siya lang ang nalunod. Nang mangyari ito, nandun din daw ang papa ko. Kaya saksi siya sa pangyayari. Dali-dali naman daw nagpunta si Lolo at Lola sa lugar na yon. Ang sabi ng mga kasama ni Tito Jepoy ay mababaw lang daw ang balon. Pero sabi ni Tito Jepoy, may humihila daw sa paa niya hanggang sa hatake ng araw siya pa ilalim nito. Si papa daw nito ay hindi naligo kasama niya. Nanunood lang daw siya na mangyari ito. Grabe daw ang iyak ni Lola at Lolo sa pangyayaring to. Matapos to, inilibing daw si Tito Jepoy sa tabi ng namayapan niyang kapatid. Pagkatapos ng libing, ay dali-daling nagpunta si Lolo sa likod ng bahay nila. Galit na galit sa mga duwende dahil 2 buhay na ng anak niya ang kinuha ng mga to. Niwasak at sinunog niya raw ang nuno sa punso at pinagmumura niya ang mga duwende. Sinungaling ka! At sinabi mo sa akin sa lahat ng swerte na binibigay mo sa akin ay isang buhay lang ng anak ko ang kukunin mo! Bakit ginawa mo pati panganay kong anak? Nagsinungaling daw sa kanya ang duwende na to na akala niyang puti, yun pala ay isang duwendeng itim.
Matapos niyang sirain to, sa sumunod na mga linggo, nagkasakit si Lola at namaya to ng sobra. At nagkaroon ng mga paso ang katawan niya sa hindi malamang dahilan at kung saan nanggaling to. Pina-check up nila ito sa mga doktor. Pero ang sabi lang sa kanila ng doktor ay normal naman daw si Lola. Pero hindi kumbinsido si Lolo sa resulta sa ospital. Kaya dinala niya si Lola sa isang albularyo sa kabilang bayan. Ang sabi ng albularyo sa kanila ay pinapaso daw si Lola ng mga duwending itim dahil sa pagsunog ni Lolo sa punso nila. At ayon pa sa nakita ng albularyo, may dalawang batang umiiyak daw na hawak ang duwending to. Matapos to, ginamot ng albularyo si Lola. Nilagyan niya to ng langis sa likod at dinasalan. Sinabi rin nito na maglagay ng asin sa paligid ng bahay para bumuti ang pakaramdam ni Lola. Pinuntahan din daw ng albularyo ang likod ng bahay nila Lolo at nagdasal to ng orasyon na parang sa salita ng Latin habang may hawak siyang sulo na nagliliyab. Sinabi daw ng albularyo sa duwending itim kung hindi raw pakakawalan ng duwending to ang kaluluwa ng mga anak ni Lolo ay papatayin niya raw to. Matapos to, nilubayan na ng duwende ang pamilya nila Lolo at pinagsindi sila ng albularyo ng 4 na kandila sa likod ng bahay nila. Matapos ang lahat ng to, ay naging maayos na ang buhay nila Lolo. Pero taong 2007, si Lolo at Lola ay parehong namayapa na. Natulog lang daw ang mga to at hindi na nagising. May bali-balita rin daw ang mga kapitbahay nila Papa na may sumunod raw na nakipagkasundo sa itim na duwending yon. Kamag-anak raw namin. Pero matapos nilang makipagkasundo at maibigay sa kanila ang kailangan nila, silang dalawa naman daw ang kinuha ng duwending itim na nagpapanggap na puti.